pinagdadalan ng malay. Nagasinag-ay kag nagadinagtakanay rin ang ating kanyang mga katawan, kag pirarja ka mga kabataan ang hindararigya, agad nga madapatan kang pagbulong. Ganito ang estado ng daan-daang mga estudyante na isinugod kamakailan sa Ramon Maza Senior Memorial District Hospital sa bayan ng Sibalom sa Antique. Ang nagpapahirap sa mga estudyante ang umalingasaw na amoy na nalanghap nila malapit sa kanilang eskwelahan. Amoy bayabas na hindi maintindihan, parang bulok. Sobrang sakit talaga na masakit yung ulo mo talaga. Hinga ng malalim dahil tutukuyin natin kung ano ang misteryosong nakamamatay na amoy. Nahirapang huminga ang nasa mahigit 100 mga estudyante at guro sa Antique matapos silang makalanghap ng nakakasulasok na amoy. Ano ito? Umaga nitong Miyerkules, wala na halos tigil ang pag-alingaw-ngaw ng mga ambulansya na papasok sa magkalapit na Pisanan National High School at Pisanan Central School. So dyan ang mga ambulansya nga nagapagtubalik. Rumisponde sila sa mga estudyante na sumasakit na ang mga ulo at nagsusuka dahil sa nalanghap nilang kung anong kemikal bandang mag-aalas 6 ng umaga. Nung una, ipinagsawalang bahala lang nila ito. Nang umangat ng araw at lumakas na ang hangin, doon na talaga naramdaman na buong campus na ang merong amoy at nag-i-intense. Tumawag agad kami ng EMS para mag-respond. Ang tricycle driver na si Rodel na namamasada nung mga oras na yon, nabahala lalo't nasa loob ng campus ang kanyang anak na si Eliza. Tinawagan ko yung anak ko, hindi na sinasagot, kaya pinuntahan ko sa loob ng paralan. Dito na raw tumambad sa kanya ang mga nahimatay na estudyante, kabilang na nga ang anak niyang si Eliza na isinusugod na sa pagamutan ng mga rumesponding rescuer. Hinahabol na yung hininga niya, tapos yung mga kamay niya parang nininigas na. Mas dumami pa ang nakaramdam ng pagkahilo, kaya ang ilang mga estudyante tumulong na rin sa pag-alalay sa kanilang mga kaklase, kabilang na ang grade 12 na si Althea. Si Althea sumama pa sa paghatid sa mga biktima sa ospital. Pero maya-maya lang, siya naman ang nahirapan ng huminga. Umabot pa sa puntong kinailangan siyang ilipat sa mas malaking ospital. Kitang-kita kung paano niya hinahabol ang kanyang paghinga. Ang ina ni Althea na si Jonella agad sumugod sa ospital nung nabalitaan ang nangyari sa kanyang anak. Taranta na, ma'am. Kasi ano na yan nangyari. Nakita ko lumalaban siya. Hirap na hirap siya. Sabihan ko lang siya na laban lang. Habang ang iba pang mga biktima isinugod naman sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa bayan ng San Jose. They arrive at the hospital with the complaint of difficulty of breathing, chest pain, headache, and body numbness. Dahil sa insidente, agad sinuspinde ang klase. Pero ang 13 anyos na si Christine at ang kanyang pinsan, hindi pa man nakakarating sa kanilang bahay. Sumama na rin ang mga pakiramdam. Sakit na gano'n, tang? Hirap na gano'n, Ang mga rumisponde sa kanilang mga residente, pinahiran sila ng liniment oil. Itinakbo na rin sila sa ospital. Umiyak ako, sabi ko, ano kaya nangyari sa anak ko? Pumunta kami ng ospital doon, kunadatna na wala siyang malay. Marami pa raw ibang mga estudyante na nakaramdam ng kaparehong delayed reaction sa nalanghap na amoy. Kaya ang mga ambulansya sumugod na sa mga kalsada, pati na sa mga bahay ng mga biktima. Nagulat din tayo na parang may recurrence ng effect. Umabot sa mahigit 300 mga estudyanteng isinugod sa ospital. Pero ano nga ba ang masangsang na amoy na kanilang nalanghap? Hinala ng ilang residente ang deadly chemical. Parang pesticide. Grabe talaga yung amoy.
parang hindi makaya na. At ang itinuturong pinanggalingan di umano ng amoy, ang palayang ito na 1.5 kilometro lang ang layo mula sa dalawang eskwelahan. Pagmamayari ng magsasakang Silyon. 6:45 nga aman nga pag-umpisa gid. Kana ginanura ka dealer kana kaya mo dya gamitin. Testingan talang dya. Pero giit niya, malabong ito raw ang dahilan kung bakit na ospital ang mga bata. Pag plasta na kaya umako, umpisa na dya astalan doon sa kabila. Ayaw na. Maging siya raw mismo, direktang naamoy ang ginamit niyang pesticide. Bali amura, kung epekto may kalaman ng yung bulong ang gigamit ko, dapat una kami, naura kami man mako na batagano. Kaya mo gusto ko manaan ang diang katabo. Sa ngayon, hindi pa rin tapos ang investigasyon at hindi pa matukoy kung ano at saan nanggaling ang masangsang na amoy. Itong chemical na to ay maaaring ma-absorb sa ating bloodstream at siyang maging dahilan ng pagkahilo, pagsusuka, or suffocation. Dapat lumayo tayo sa lugar na yon, pumunta tayo sa lugar kung saan merong fresh air. Pag may symptoms ng vomiting, abdominal, huwag mag-assume na psychiatric lang yan. We cannot conclude na activity or chemical galing sa farm natin yung cause ng incidents. Mabuti yung ginawa ng farmers na yun na nai-surrender nila yung ginamit nilang pesticides. Sa ngayon, pinaprepare nga lahat ng mga samples. Yung samples na dapat i-test doon sa Maynila at sa Iloilo, transport na po by Monday. Kung halimbawa, pinanggalingan itong amoy na ito ay galing sa isang hazardous waste storage o handler o transporter, may pananagutan ito sa Republic Act 6969 o Hazardous Waste Act. Fines at saka may pagkakakulong din hanggang 6 na taon. Ang ipinagpapasalamat na lang ng pamunuan ng mga eskwelahan, maayos na ang lagay ng kanilang mga estudyante. Na-discharge na rin daw sa ospital ang karamihan sa kanila. Walang babayarin yung mga biktima, yung mga babayarin sa hospital, sagot na po nila. Si Althea na isa sa pinakanahirapang huminga. Ligtas na. Masaya ako kasi ang anak ko nakasurvive. Gusto ko mag-arayad ang mga estudyante na sa ospital para makabalik sila sa mga pamilyada rin, para maka-eskwela rin kami. Sa isang lugar na dapat ligtas, biglang sumingaw ang panganib. Pero sa ganitong mga insidente, ang mahalaga, handa tayo. Alerto. At may sapat na kakayahan para rumisponde bago pa tuluyang may malagutan ng hininga. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.